hindi naman siguro maapektuhan si BP. Para mataas ang survey si Oo. KBP 30 plus. Ano, survey for 2020... Pagiging presidente? 2028? Tama ba? Next, 2028. Oo. Yes. For 2028. Parang yung nakita ko eh. Oo. Kaninong survey yan? Nandili ko lang Pulse kanina. Asia Sige nga, ba? pakicheck nyo nga Oo. mga kayubi. Oh, survey for ano part na? For 20, hindi trust ratings yan Hindi. Kasi kasama pa si Senator Raffy Tulfo pa mga pangalawa eh. Oo. Parang 20-something eh. Pan-third yata si Lenny eh. Oh. Pero malayo. Kaya Oo. syempre, anyway, malayo pa naman yan. Wala pa Oo. naman nagde-declare. Oo. Pero syempre, alam mo naman na si Sara talaga, yung may talagang malamang tumakbo. Well, kaya nga, di ba sabi niya, doon sa issue ng chopper at nagsusupply ng armas kay Tatay Diggs, si allegedly si Pastor. Sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatan po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Pinaalalahanan kita, Ines Rene, tulad ng lahat ng resource persons under oath ka, makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, doon sa Glory Mountain? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang partikular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag, paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito po nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, andito lang po kami sa gilid ng landscape. Tapos, sinasabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, sinasadvisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Gaano kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril? Gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then doon sa may ginto ko. Okay. So, ganyang ilang metro lamang Ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Sa iba niya, pag ikaw ay talagang pangulo, pangalawang pangulo. Parang siya yung hadlang Oo, sa mga asahan na nagnanais daw. maging pangulo. Oo. Diba? Uy, May pero magano siyang binanggit Mag-comment tayo dyan Oo. Kasi partner, kung you will read between the lines ni VP Sara, wala siyang tinanggi. Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Wala siyang tinanggi sa bintang. Oo. Alam mo yun mga kayubi, pag Talaga, partner. Ganun ba talaga yung pag-iisip ng mga Abogado? abogado
sa bawat statement talagang may nakikita kayong mga Oo, hindi siya Oo, nagtanggi. Ay, Ang oo. sinabi lang niya, hadlang siya. oo. Pero never niya categorically sinabi niyang, hindi ako bumibili ng barel doon kay Pastor Kibuloy. Oo. Hindi na dinina yun. Walang denial eh. Oo, walang dinina. Tapos meron pa isa ako nakita, di ko alam kung na-post. Totoo bang bumili ka? Parang pa TikTok ba to, mga kakayubi? Oo. Pakilangan. Bumili ka ba ng baril dun? Parang o kumuha ka ng baril dun. Ang sagot niya, siguro pa joke. Oo. Bakit? May tindahan ba ng baril dun? Oo. Pero walang denial. Oo. Diba? Dapat i-deny mo. Wala, hindi ako bumibili. Diba? Oo. Hindi tayo ganon. Oo. Ano sabihin naman yun? Oo. Yan, kadalasan yan ang naririnig natin sa mga opisyal. Oo. Sa mga matataas Oo. na Hindi. opisyal. Oo. Hindi ako, oo. Categorically, hindi ako bumili dyan. Oo. That's a lie. Ayan. Oo, That's yes. a lie. Yes. Categorically, Oo. i-deny mo. Oo. Hindi yung pupunta ka sa ibang issue na para bang impliedly you're denying when in fact, hindi. Oo. Diba? Eh, hindi ko lang alam kung tama ba yung advice sa kanya ng mga tao niya sa paligid. Mm-mm. Tandaan mo, partner, si VP Sara kasi, parang ayaw niya yung ambush interview. Hindi siya ganun eh. More on official statement siya. Kumbaga, prepared yung speech niya. Prepared niya sasabihin niya. Pero as a leader, partner, dapat kahit anong tanong sa'yo, right there and then, kaya mo sumagot. Mhm. Eh, di ba, ganun si ano eh. Siguro yun yung pagkakaiba, partner, ni VP Sara sa kanang tatay niya. Si Pangulong Duterte, kahit saan mo, bigyan mo lang ng mic yan, magsasalita yan. Mm-mm. May opinion yan. Si VP Sara kasi, the way I see it, hindi. Mhm. It's either no comment yan. President Rodrigo Duterte earlier revealed in an ambush interview that Sara would be running for his post alongside Senator Bongo, who already filed his certificate of candidacy for vice president over the weekend. But Sara's camp is choosing not to comment on the matter. Dapat po tuloy-tuloy ang pagbukas ng mga communities natin at ng ating ekonomiya. Second question, Mayor si Robin Padilla, talagang member na siya ng 12 ng Unity Alliance sa Tandem. he is a guest candidate of the Unity. Mayor, hindi daw po sinusuot yung pagiging LGBT tuwing election. Ano po reaction niyo sa No comment. Next Ma'am, yung question. comment po ng comment niyo po sa Baghari, yung sinasabi ginagamit niyo raw po yung endorse sa inyo ng LGBT community dahil ngayon lang election daw. No comment. Ma'am, ang dami nag-prepare sa iyo sa iba't ibang presidential candidate, ma'am. What do you make of that, ma'am? Well, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga supporters ko. Would you support po yung mga calls na gawin po mandatory na lang ang vaccination para din po makapag-prepare for in-person classes? I won't comment. I won't comment on that. Dialogue daw. No comment po. Thank you. Yes, sir. No comment, sir. Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. So, sorry for asking what about the first lady? Kasi yung recent yung departure, parang marami nakapansin mga parang may dadmahan daw sa relationship with the first lady. Yes, apo. I have no comment as of this time. Ma'am, how Iiwasan niya na sa akin, dapat, hindi siya sign. Oo. Hindi siya sign of a good leader for me. Oo. Si BP Sara. No, yung ganon. Yung style na ganon. iniiwasan. No? Parang umiiwas siya Sa isang ambush sa interview. issue. Oo. Kasi dapat, doon mo nga makikita yung pagiging magaling na tao ka. Oo. Magaling na leader ka. Oo. Sa isang ambush interview. Oo. Parang kaya agad ng utak mo. Oo. Handa mong harapin at sagutin. Oo. Agad kung ano man ang itatanong sa'yo na issue. Kaya Oo. minsan dapat ang nangyayari, wag ka lang official statement. Bakit? Sa akin, pag nag-official statement ka, di ka naman tatanong ng reporter. Oo. Dapat, pag may ganyang issue, ikaw bumibili ka daw ng baril sa Oo. sa Glory Mountain. O di magpahanda ka na agad ng press con. Di ka ba dudumugin agad ng media? Mhm. Press con. O tanong, sagot. O, hindi pwedeng official statement. Pero sabi ni Kram, Katnam, hindi mahina lang daw talaga patorni sa Tagalog si BP, kaya ayaw niya na ng ambush interview. Yun Kagaya lang din pero yung tatay niya kahit mahina sa Tagalog, di ba? English naman tayo, pwede naman misquote nga partner sa kung ano-ano mga, magaling din, abogada English din. naman eh. Abogada din si BP, di Pero, ba? kadama, kasi ganito yan. Hindi pwedeng gano'n ang magiging katwiran ng isang magiging leader natin, especially kung magiging presidente. Oo.
Hindi pwede. Kung mahina ka sa Tagalog, start learning Tagalog. Mm-mm. Di ba? Hindi siya na leader Mm-mm. ang dapat mag-adjust Oo. to be a good leader. Oo. Hindi tayo. Di ba? Kasi presidente siya ng buo, Mm-mm. hindi lang ng Mindanao. Correct. Di ba? You adjust. Tapos, dapat galingan mo sumagot. Kung ayaw mo mag-Tagalog, edi English mo. English. Hello, walang English. Pwede naman mag-Taglish eh. Pwede naman. Oo. Di ba? Mahirap nga lang, parang Miss Universe, may interpreter ka, hindi pwede ganun. Oo. Hindi. Di ba? Hindi pwede ganun. Sa akin lang, di ba, actually partner, pag nagsasalita tayo dito, we are not against anybody. We are not against VP Sara, we are not against Senator Tulfo, we are not against any politician. Gusto lang natin, kaya natin to sinasabi para malaman nila ano yung kulang ko. Mhm. Kasi kung balak niyo pang tumakbo sa mas mataas, i-prepare niyo yung sarili niyo. Mhm. 'Di ba? Yun yung nakikita ko. 'Di ba? Ilang taon na ba siyang VP, pero yun yung nakikita ko. Oo. Anong klaseng paghahanda na sinasabi mo, partner? Dapat na magaling siya sumagot. Hindi pwedeng no comment. Oo. 'Di ba? Siguro kung meron tong issue about security purposes ng bansa. Bakit? Okay lang. Kahit talagang hindi ka dapat mag-comment Kasi doon. hindi. Diba? Ako naman, partner, hindi ko nakikita na ganun yung personalidad ni BP eh. Na? Yung tahimik, di ba? So, ano din siya eh, vocal din siya eh. Di ba? Joker. Pero, paano yung national issues? Oo. Pero, pagdating sa siguro, marunong lang siyang umiwas doon sa sa tingin niya, na issue na hindi dapat ng patulan. Sabi nga nila, less talk, less mistake. Di ba si Pangulong si Pangulong Bongbong din, si Pangulong BBM, di ba? Paminsan wala nga siyang comment din, partner eh. Sino? Si PBBM. Pero nasasanay na siya sa ambush interview. Oo. Pag may national issue about the ICC, alam niya na sasagot niya, automatic. Oo. Diba? Automatic, no jurisdiction. Unless, until, meron siyang ganun eh. Meron siyang kulatilyang kondisyon. Tignan niyo yung mga interview niya, mga kayubi. Hindi siya nagsasalita na patapos. Meron siyang kondisyon. Kasi parang, especially with the ICC issue, nakikita ko na parang ayaw niya mag-decide on his own. Pero as a president, this is my view. Walang jurisdiction. Until the jurisdiction is resolved. Para ma-push through daw yung probe. What do you think of this, sir? Well, this is not unusual. It's really a sense of the House resolution, and it's the sense they are just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But as I've always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But kung na-resolve ngayon ng Supreme Court, saka ng OSG, saka ng ng SOJ, ng DOJ, paano? Sino susundin niya? Very clear naman sa mga interview niya. Sabi ng isang rito natin, kayubi, pero magaling siya mag-Chinese, attorney. Sabi ni Brian? Magaling siya mag-Chinese daw. Diba? Yun yung nakikita kong kahinaan for me. Ni BP. Ni BP. Oo. Tapos, for you, yon? Minus point yun? Sa akin, minus point yun. Partner. Kasi una-una, lawyer ka eh. Lalo na kung sakasakali, mag-aim siya for. Di ba? Mas mataas na posisyon by 2028. Hindi ko pa siya nadinig nakipagdebate. Di siya umate sa lahat ng debate. Ganun ba? Ma'am, Comelec debates na sa March 20. Aatin po ba kayo? Mag-family decision na po ba? We already released a statement about the debates. No, I've already decided that I will do this campaign without joining debates. Nagkaroon ba ng debate for Vice President dati? Di ba? Siya umaten. Pero sila. Basta si Pangulong si PBBM. Nag-attend. Nakita ko. Di ba? Nandun pa nga si Carlos, si Ma'am, si Madam. Carlos, Clarita Carlos. Pero, meron ba na atinan si VP Sara ng debate? Wala ako napanood eh. Sorry baka lang hindi ko napanood. Pero pakisabi, meron. Parang wala din ako natatandaan na may ginawang debate for Vice. Meron ba?
Sabi dito ni Champ Orado, Oo. hindi umaten sa SMNI. So, meron ba? Meron din bang meron. VP debate sa SMNI? Oo. Hindi ko siya masyado Basta hindi ko, kasi otherwise, mababalitaan ko na yun eh. Diba? So, Alright. so paano ko makikita, paano ko mararamdaman yung puso niya? Kung laging official statement lang at naka-record. Diba? Oo. Hindi, yun, ganyan eh. Correct. Ayoko naman ng sobrang daldal partner. Mm-mm. Na susunod na presidente to the point na nagmamagaling-magalingan kahit hindi naman May magaling. ganun ba tayo ngayon? Marami. Opisyal? Marami? Marami, partner. Parang lahat eksperto Na sa lahat ng course. Parang apakagaling. Apakagali. Para bang kahit hindi abogado, feeling abogado. Hindi doktor, makikipagdebate sa doktor. Hindi pulis, makikipagdebate sa pulis. Oo. Ayoko naman ng ganun, partner. Okay Nasaan naman ang daldal ka, dapat, pero partner? dapat... Sabi mo nga, dapat hindi din umiiwas sa partner, sa issue, marunong Oo. sumagod. 'Di ba? Sa mga ambush Ay, interview. partner, hindi siya umiiwas si issue, siya yung nag-i-issue. Siyang gumagawa ng issue. Oo, di ba? Yun. Hindi ko na sabihin kung sino. At least ligtas ako kung hindi ko sasabihin. Pero sabi nga nila, alam na this. Hoy, ha? Wala. 'Di ba? Tagapakinig. Kung sino ang Kasi kanilang... baka meron sila nakikitang gano'n. Oo. Di, yun na. Kasi napakarami namang mga politiko na tayo ngayon, hindi naman nila lahat natin. Pero marami sila. Na gano'n din, partner, ang estilo. Di ba? Oh. May gusto ko na magsalita. Pero hindi ko alam kung magaling siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung mabait siya. Hindi ko alam kung magaling siyang leader. But pag nagsalita siya, maganda. Si Congressman Suarez. No. Pero hindi ko alam kung matino ba siya. Oo. So, hindi ko naman pwede sabihin, iboto niya to kasi hindi ko naman alam. Basta gusto ko lang paano siya magsalita. Oo. Hindi siya sumisigaw. Oo. Diba? Yung hearing dati sa SMNI. Mahinahon siya. Mahinahon. Oo. Tapos, ang ganda niyang pumunto. Oo. Diba? Nagagaling ako sa kanya. Pero syempre, di ko alam kung maayos ba siya. Oo. Yun lang, boses lang yan. Alam niyo mga kayubi, mga kababayan. Si Maylin talaga, Oo. Napakahalaga din na paminsan mayroon tayong mga ganitong klaseng topic, partner, na tinatalakay. Especially ngayon. Malapit na yan. Sabi mo nga, ang bilis ng oras. Parang kahapon lang ang Lunes. Ngayon, mag-weekend na naman, partner, di ba? Lalo na ang 2025. Midterm election yan. Dapat ngayon, nag-uumpisa na tayo, partner. Maghimay-himay na mga... Maghimay-himay. Alright, sige. So, paano? Hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clicas, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama-samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan bukas. Ako naman po ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino.